Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Ngayong gabing ito, makakaugnayan po natin ang Commission on Filipinos Overseas kapag Martes ng gabi. Pag-uusapan po natin yung tungkol sa ating au pair program, mga au pair program. Ito ho yung isang paraan para kayo ay makapag-overseas, makapagtrabaho sa ibang bansa. Marami ho nito sa Europa, mga Pilipinong nagiging au pair. Kaya pag-uusapan po natin ito kasama ho ang mga kinatawan mula sa Commission on Filipinos Overseas. Ang CFO, ang siya po namang nangangalaga sa mga kababayan nating nagiging permanent resident sa ibang bansa. Mga permanent resident, nagbabago ng citizenship o kaya nakakapag-asawa ng nasa ibang bansa. Kaya sila ho ay sinasama roon para maging permanent resident sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Ang CFO, ang Commission on Filipinos Overseas, ang ahensya ng gobyerno na siyang may kinalaman po rito. Anyway, ngayong gabing ito, ang CFO ay nasa linya natin. Jerry, pag-uusapan natin yung tungkol sa programa ng mga au pair. Ito yung isang kategorya ng trabaho na marami sa Europa, mga Pilipinang pumupunta ng Europe, tapos nagiging bahagi ng pamilya ng mga Europeans, tapos nagiging mas higit sa domestic kasi nagiging parang integrated sa pamilya, nagiging parte ng pamilya. Kaya kakaibang programa ito sa Europa. Alamin natin mula sa taga-CFO, si Alan Ducusin. Siya po ay Immigrant Services Officer mula sa Migrant Integration and Education Division ng CFO. Alan Ducusin, magandang gabi at welcome sa APA Pilipinas, Alan. Magandang gabi po sa inyo, Andy and Jerry. Yan. Salamat po sa pag-invite sa amin dito. Ganda ng studio mo, Alan. Si Alan ay nasa... Ikaw ba nasa opisina, Alan? Or ano yan? Baihan, Alan. Okay. Maraming salamat sa inyong tanong. Una, liwanagin mo natin ano ba ibig sabihin ng salitang au pair. Yan. Kasi karamihan ng iba, parang bago sa kanila yung salitang ito. No? Ang au pair kasi ay galing po yan sa French word, salitang Paranses, na ang ibig sabihin po ay equal or at par. Bakit po yun yung naging termino? Kasi itong mga Pilipinong ito na au pair ang kanilang papasukan, sila po ay ituturing ng kanilang mga host family once makarating po sila sa Europa, mostly po Europa, ituturing sila bilang kapamilya. So ibig sabihin, at level po sila dun sa kanilang family. They will be treated as part of the family. For example, pagkakain po sila as a family, kailangan kasama sila doon. Even kung mag-recreational po sila, magta-travel sila, minsan sinasama po nila yung mga au pair natin. And they will be living also in the same house as the host family. Kaya tamang-tama po yung term sa kanila na au pair or equal. Kaya tapos, ang mga au pair ba ay nagiging permanent resident, Alan? Pwede po. May mga pathway po kasi yan para maging permanent resident. Pero let me just make it clear na itong mga au pair natin ay pagdating doon as an au pair, hindi po sila permanent resident. Kasi ang mga au pair po ay meron din silang contract. Just like an overseas Filipino worker na may mga contract sila overseas, meron din po sila. Kaya lang, ang difference kasi nila, hindi po ito working visa. Yun lang po ang liliwanagin natin. Ang mga au pair po ay hindi working visa. Ito po ay tinatawag nating cultural exchange visa o what we call this cultural immersion visa. Kasi nga po, ang purpose po ng au pair ay para po maranasan po ng mga Pilipinong kababayan natin yung buhay po ng mga Europeo, yung mga European. So kamukha nun, titira sila sa host family, and one of the program din po na one of the task po nila doon po sa pagtira sa host family is to render light household chores. Mag-render po sila ng magagaang na trabahong bahay. Halimbawa po ay yung pag-aalaga ng mga anak, kung meron pong anak yung host family, paglilinis ng bahay, ayan po, at iba pang mga gawain. Like halimbawa kung may mga laundry task po sila or dishwashing task, yun po. Pero ang pinakamahalaga dito po, sa au pair program po, kasama din dito yung pag-aaral po ng lengguwahe. So for example, kung pupunta po kayo sa Denmark as au pair, pwede po kayo mag-aral ng Danish language.
Sa Sweden, Swedish language. So kasama po yun sa programa. Kasi nga, ang layunin nga po ng au pair visa ay hindi naman po talaga solely to work po. No? Kasi hindi po siya working visa. Ito po ay cultural exchange visa. Na para matutunan po nila yung kultura at paano mamuhay bilang isang European. Pero in terms of sweldo at saka halimbawa kontrata, ano ba? Pareho ba ito sa domestic helper? Ano ba ang pagkakaiba? Okay, ang pagkakaiba po nito, dahil nga hindi po ito working contract, ang au pair visa po ay cultural exchange, hindi po sila makaka-receive ng salary. What we call yung po natatanggap nila, hindi po salary yun po ay allowance. So, syempre, pag sinabing allowance compared dun sa talagang doon as domestic helper, mas malaki po yung na domestic helper. Ito ay allowance. Pero allowance na ito, tira nila doon ng mga host family is expense paid. Yung pagpunta pa lang sa Europe, na ho ng host family ng round trip ticket, even kung sakasakaling mabigyan sila ng vacation po, no? Kasi iba-iba po ang haba ng kontrata ng mga au pair natin. Merong 1 year, may 2 years. So pinakamatagal yata, kung di ako nagkakamali, is 2 years. So within that period, pwede silang magkaroon ng vacation na once a year. So yun po, sagot din po ng host family yun. And even yung accommodation nila, since nakatira po sila sa host family nila, hindi po sila kailangang magbayad ng accommodation. Libre po yun, pati pagkain nila. So ang mangyayari po doon, yung allowance talaga nila, matitipid po nila yon. Itong programang ito ay talagang CFO lang ba ang nag-aasikaso? Hindi ito PUEA, hindi ito OWA, hindi ito Department of Migrant Workers, Alan? Okay. Maganda po yung katanungan niyo yan. Kasi actually, ang mga au pair po ay na-transfer po, based sa history po, na-transfer lang po ito sa amin nung taong 2012. Nung una po, it was perceived as a working visa. That's why nung time na meron pang POA, bago naging DMW, sila po ang nag-handle nito before. So, nung na-handle po nila ito, dumating yung 2012, itinransfer po ito sa Commission on Filipinos Overseas. So from 2012 hanggang ngayon po sa kasalukuyan, kami po pa rin ang may hawak sa mga au pair. Okay. Jerry, itong mga programang itong au pair program na ito, sa Europa karamihan pero ang alam ko sa Amerika meron din yata, pero ito'y kakaiba dun sa mga contract worker na domestic helper katulad na pupunta ng Middle East. In terms of halimbawa, Alan, in numbers, gaano karami mga au pair na ito sa inyong records? Okay. So, based po sa ating record, sir, dito sa CFO lang po, kasi nag-start kaming i-handle ito noong 2012 lamang po. Ang total number po, since 2012 hanggang, ang mabibigay ko lang pong data, sir, hanggang 2023, Okay. Ang total na po ng nai-register naming au pair ay umabot na po ng 22,441. Ganun na po kadami. 22,441 since 2012 po yan hanggang 2023. Napakadami na. At kung gusto niyo pong malaman kung sa ano-ano po mga European countries ito nagpupunta. Alan, in top 10 countries. Okay, based din sa record namin from 2012 hanggang 2023, ang top, babasahin ko po ito from top 1, pinakamarami, pababa, top 10. So, ang una po ay Denmark, pangalawa, Norway, pangatlo, Netherlands, pang-apat po, Germany, pang-lima, Sweden, pang-anim po ay Iceland, pang-pito po ay Switzerland, pang-walo po ay Belgium, pang-siyam po ay Luxembourg, at pang-sampu po ay Finland. Alam mo ka, Andy, yung mga binanggit ng mga bansa, ito yung gusto kong puntahan. Pwede bang ang edad namin ni Ka Andy ay qualified pa rin dyan? Or ano ang mga requirement dyan? At ano ang proseso ng pag-a-apply dyan, Alan? Ngayon, marami nakikinig ngayon. Alam ko, interesado sila dito sa programa na ito. At saka, parang hindi ko napakinggan yung number na available ngayong panahon na ito para dyan sa program na yan. Ilan ang pinag-uusapan natin dito ngayong taon, 2025, na available? Actually, wala naman pong limit ito kasi ang
visa naman po na once halimbawa ma-approve po yung makakuha po kayo ng host family na willing mag-take sa inyo, ang visa naman ito ay wala namang quota unlike sa other So ibig sabihin hanggat may nagre-request po, nagre-require na may nangangailangan ng au pair sa Europe, pwede po kayong mag-apply. Okay, banggitin ko na rin, mention niyo po rin po yung availability niyan. Depende po kasi yan kung paano niyo po i-approach yung mga host family. Doon sa aming record dito, marami pong means para makilala yung host family. Banggitin ko lang yung ilan sa inyo. Merong iba po dito, yung tinatawag po nilang referred by relative. Ibig sabihin po kasi, may mga au pair kasi minsan na halimbawa, natapos na po yung kontrata nitong au pair na ito sa isang host family. Siyempre, itong mga kababayan natin na Filipino au pair, may mga kapatid pa po ito sa Pilipinas. Di po ba? Yung mga siblings nila. Minsan, ang nire-recommend nilang kapalit, yung kapatid din nila sa Pilipinas. So, ito yung tinatawag na referred by host family. Meron namang iba po, personal po nila nakikilala yung host family. Personal na nakikilala. Minsan po, nagpupunta sila sa mga internet website kasi may mga website po na doon na pwede nilang ma-meet yung mismo family at pag nagkasundo sila, ayun, i-apply po sila ng visa. At meron din po iba, dumadaan po ng tinatawag nating mga au pair agency. Meron din po tayong agency, kung merong recruitment agency po yung mga domestic helper or other workers po ng Pilipino na ina-apply ng mga Pilipino. Meron din pong mga recruitment agency ang mga au pair. So, minsan doon sila dumadaan through au pair network po. At yung iba naman minsan direct introduction, halimbawa yung iba sa kanila dating domestic helper tapos na-meet nila for example sa Hong Kong yung isang foreigner na yung pala taga Europa, nagkakasundo sila na sige, kailangan namin ng au pair, kukunin ka namin. So yun yung tinatawag nating direct introduction. So maraming ways po para makilala ng mga Pilipino yung na interesado mag-au pair yung kanilang host family. Ngayon, babalik po ako doon sa tanong nyo kanina. So, paano ba mag-apply niyan? Ano bang requirements? Okay. So, sad to say, Sir Jerry and Sir Andy, hindi na ho kayo qualified. Kasi may age limit po ito. So, normally, ang tinatanggap lang pong mag-apply na au pair ay hindi dapat lumagpas po ng edad 30. 18 to 30 years old lang po ang age requirement. Pangalawa, dapat po single. Hindi po dapat married. Pero there are some cases in some other countries na minsan tumatanggap sila ng married. Pero ang talagang general requirement yan, dapat single po. It doesn't matter po kung kasi meron din tayong mga male na au pair, pero mostly po ang nakukuhang au pair ay babae. Kasi nga po, magre-render nga sila ng mga light household chores, mga gawaing bahay, na mostly mga babae po ang capable. Although hindi naman natin sinasabi na hindi kayang gawin ng mga lalaki. So meron din po. At pangatlo po, dapat na ito ay willing po na mag-render ng house. Ibig sabihin, hindi po sila dapat maselan kasi syempre pagdating doon, yung mga atas or task ay parang task ng mga domestic worker. Sabi nga nila, parang nagiging way para maging pathway nila sa working visa. Pero again, as I've said, ang au pair po visa kasi ay cultural exchange visa po yan. So, pwede siya maging pathway yan sa working visa or gaya nung tanong ni Sir Andy kanina, pwede ba yung maging pathway papuntang permanent residency? Pwede naman po. Kasi minsan may mga au pair po tayo, dahil diba, ang nagpupuntang au pair ay normally single. Minsan nakakamit po sila ng mga foreigner doon, yung mga AFAM na tinatawag natin, nami-meet nila. And then pag natapos na po yung contract nila as au pair, minsan nag-a-apply na po sila ng spouse or fiancé visa. So yun po, pag na-approve po yun, and definitely magiging permanent resident po sila sa Europa. Pero sa monitoring nyo, Alan, may mga pang-aabuso rin ba na naililista kayo na record sa opisina ninyo dito sa program ng au pair na ito? Meron po, sad to say, actually kahit bago pa po napunta sa CFO ang au pair registration, during the time na nasa POEA pa po ito, may mga reported of abuses na rin po. Kaya kung mapapansin niyo po, may mga country po tayo na until now ay naka-ban pa rin po yung pagde-deploy ng mga Filipino au pairs. A good example of that is yung bansang France. Okay, although ang France tumatanggap pa rin po ng mga Filipino au pair, pero siyempre dahil may ban pa po dyan ng deployment ng au pair, hindi po sila makakalabas ng Pilipinas kasi nga hindi pa nalilift yung ban. Okay, meron din pong minsan na mga problem din po na nagkokos niyan kamukha sa Germany
na currently ang ating kasi ang mga au pair po may contract po 'yan, no? Ang contract po na 'yan ay dapat po ay authenticated ng ating mga Philippine Embassy sa Europa. So minsan may mga Philippine embassies po tayo and consulate na nagre-refuse po silang mag-authenticate ng contract. A good example of that is Germany. Kasi nga po may mga nakikita pong mga abuses and lapses dun sa hindi natin malaman kung sa host family po 'yan o violation ng contract nila. So yun po yung reason bakit yung iba ay nababan po, no? At meron din naman po mga country na nag-i-stop na rin pong mag-receive ng au pair, no? Isang sample po natin diyan yung bansang Norway. Nakita natin kanina yung Norway nasa top 10 countries of destination ng mga au pair, pero ngayon po ay nag-stop na po silang mag-receive ng mga Filipino au pair. Sad to say, no? May mga country po na ganun. We don't know the reason kasi it's a unilateral agreement na ayaw na nilang tumanggap pa ng au pair sa Norway. So yun po yung masakit na balita minsan. Pero yung Denmark, Thank you. number 1 ba yung Denmark, kamo? Yes sir, Denmark po is nasa top first country po natin yan. Doon ba, wala naman bang problema na halimbawa na abusong au pair member o Pilipina o ano? Sa ngayon po, wala pa naman kami nare-receive na mga balita ng abuses. Kasi normally po, kung mayroon man, yung mga au pair mismo po ang direktang nakikipag-communicate sa amin or maybe through the embassy. Tapos papaalam sa amin ng embassy na may mga ganitong cases. At take note po, ang CFO po, kaya nga ho bago umalis itong mga Filipino au pair natin, ay dumadaan sa CFO para mag-register. Kasi isa sa part ng registration ng mga Filipino au pair sa CFO, nagpo-provide po kami sa kanila ng tinatawag na orientation. Yes. So kung yung mga worker natin, meron tinatawag na PIDOS, no, o yung Pre-Departure Orientation Seminar, meron din po silang seminar sa CFO. Ang tawag po namin dito ay CFS. Ang ibig sabihin po ng CFS ay Country Familiarization Seminar. So doon po sa seminar na ito, natutulungan namin yung mga au pair na mabigyan sila ng tamang informasyon once ma-deploy po sila sa Europa as an au pair, kung ano po yung gagawin nila. Like for example, paano po kung sakaling maka-experience sila ng abuses, saan po sila magsusumbong, ano po ang gagawin nila. Lahat po yun ay dinidiscuss namin doon sa CFS bago sila umalis. Andy, Lan, pwede ba ma-provide mo naman kami ng mga talagang kumbaga mayroong success stories nito, yung mga nag-avail na nito, kung mayroong kang pwede ma-identify para makakausap naman namin dito sa programa namin. Okay. Ang problema lang sir, depende po yan sa mga au pair kung sila po ba ay willing mag-share. Pero since nabanggit nyo po yan sa Jerry, inform ko lang po kayo na ang CFO kasi meron kaming regular program, no, ng mga au pair. Kung di ako nagkakamali, every 2 or 3 months po ito. Ang tawag po namin dito ay kumustahan ng mga au pair sa Europa. Okay. Ito pong nakaraang mga buwan ng January at saka March, nakapagsagawa na po kami ng 2 kumustahan. And this coming May 29, ito pwede nyo pong pakilista, May 29 po, normally nagko-conduct kami nito via Zoom meeting platform kasi nga itong mga au pair natin iba-ibang bansa ito sa Europa eh. So ang ginagawa namin, nagse-send kami ng link sa kanila during kumustahan at tinatanong namin kung ano ba ang naging problema nilang na-encounter nung sila ay naging au pair, ano ba yung nakakatuwang experience na hindi na makakalimutan. And ito po ay dinadaluhan hindi lamang ng mga au pair, maging ng ating CFO secretary mismo, si aming secretary Dante Clink Ang II. Nandito siya mismo, pati yung USEC namin. And sometimes we invite some speakers po, like itong nakaraang kumustahan namin noong March. Nag-invite kami ng isang psychologist na nagko-conduct ng seminar with regards to what you call this, mental health. Kasi isa rin sa nagiging problem ng mga Filipino au pair natin dahil nalayo sila sa kamag-anak nila, yung minsan nade-depress po sila. Lalo na pagka winter season, kasi sa winter, hindi sila makagawa ng mga activities sa labas dahil malamig. Hindi naman tayo sanay sa malamig na klima. And may mga bansa nga po na pag winter po, hindi na sumisikat ang araw eh. Minsan yung mga kababayan natin nade-depress po. Kaya yun, yung seminar po na yun, yung webinar na kinokondak namin, yung kumustahan na regular program ng CFO, malaki na itutulong po sa mga Filipino au pair how to cope up with homesickness or depression. Sa kanila, one of these days sasama kami dyan at iimbitahan namin sa radyo at saka sa telebisyon, Alan?
It's a privilege for us na makasama po kayo, sir. Okay. Sir Andy and Sir Jerry. Para live mismo, makausap niyo po yung mga Filipino au pair. Kasi nagsasalita po sila, nag-share sila ng mga experience nila during the kumustahan po. Okay. Alan, maraming salamat ha. Thank you very much sa pag-explain tungkol dito sa au pair program. Mga detalye pwede makita sa website. Meron bang page sa website para sa mga au pair? Yes, sir. Okay. Yes po. Kung gusto po nilang malaman yung mga statistical information po, kung ilan na ba ang au pair sa anong bansa, saan ba sila galing, ano ba yung mga profession nila bago sila pumunta ng Europa, nandun po yan available sa aming official website, yung cfo.gov.ph. Okay. Tapos po, meron po kami doon, i-click lang po nila yung data, yung statistics, lalabas po doon, pwede nilang gamitin yun for study or for reference po. Available po yun online, libre po yun, sir. Okay. Salamat, Alan. Thank you very much. Thank you po, sir. Mga Salamat kaibigan, si Alan Ducusin mula sa Commission on Filipinos Overseas. Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pilipinas.